Ito po ay statement ni Davao City 1st District Representative Paulo Z. Duterte. Si Pulong on the PI movement. Ano yung PI movement na yan? Mura ba yan? The People's Initiative Movement in Davao City. Spearheaded by PBA Party List Representative Margarita Migs Nograles. Ayan. Yang PI na yan, pinapakalat ni Migs Nograles. Eto na naman po kami, Nograles. Ayan. Pinapakalat sa Davao. Saglit nawala. Alam naman natin yan. Alam naman natin yung PI na yan ay PI talaga yan. PI nga, hindi PI kayo, mga mga PI. These so-called people's initiatives for chartered change is nothing but pure PI. Abay, puro. Nagpapaulan na ng PI dito, si Pulong. Eto na. Sabi ko sa inyo huwag niyong ginagalit nigagalit niyo ang mga Duterte. Ba? Nagpapakalat ng tsa-tsa. Gusto na mag-tsa-tsa doon. Mag-tsa-tsa na sila sa Davao. Ang lupit, no? Alam naman natin, kanina na-discuss po natin yung PI na yan. Mga PI. Mga PI, mahihilig kayo sa PI. Kayo, mga PI din kayo. Nagpapapirma sila. Kunwari, may pipirmahan sila na iba. Kunwari, ayuda. Kunwari, etc. Yung iba naman balita, binibigyan ng 100. Yung pala gusto ng papalitan ng ating batas. Para makaupo yung mga animal na yan, sino bang gusto maging Prime Minister? Sino bang gusto maghari-harian yung mga piste na mga congressman na yan? Ay, nako saan pa tayo patutungo niyan? Tuloy natin. Talaga to si Nograles. Nograles! Davao pa talaga binirada mo? Ako naman. Dapat alam mo, ito alam to ng mga kalalakihan. Hindi ko naman nilalahat. Pero, sinasabi nga, kung ikaw ay gagawa ng kalokohan, wag doon sa sarili mong bakuran. Kita mo ito. Alam mo naman ng Duterte, gusto nila malinis ang Davao. Doon pa kayo nagpakalat ng PI na yan, mga PI kayo. Ano kaya ibig sabihin ng PI movement in Davao City? Is nothing but pure PI. Basahin natin tuloy. I am against this people's initiative as this is not the people's voice, but the voice of a few who wanted to perpetuate themselves in power. Hindi ito boses ng masa, hindi ito boses ng Pilipino, boses to ng Kongreso. Yung ba ibig mong sabihin? Yung ba ibig mong sabihin, boses ba yan ng Kamara? Kasi parang may pinapatamaan na siya rito Pero wag na tayo Hindi naman dinerecho talaga dito ni Paulo. Pero pag tiningnan mo, may laman po ito Kasi bandang huli, maririnig nyo. Grabe na ito. I also would like to inform all Davaoenos. Ito, kinakausap. Kinakausap ni Pulong ang mga taga Davao. Mga DDS, hindi kasali yung iba yung mga salingkit. Hindi po kasali yung mga taga Davaoenos. Anong ibig niyang sabihin? Most especially in my district that the House leadership has taken out 2 billion from your NEP budget for the district and left only a measly 500 million for the Davaoenos this year. Wow. Ang laki ng budget, no? Ang budget ay 2 bilyon. Ang natira sa Davao, ngayong taon, 500 million. Nakikita nyo na.
Nakikita nyo na pag pinairal yung budgetan, pag pinairal yung proyekto, pag pinairal yung sipsipan, pag ikaw hindi ka sipsip sa kanila, walang mapupunta sa'yo. Wala. Kawawa yung distrito mo. Yan ang malaking masakit niyan. Kaya yung iba siguro, sip-sip na lang, himod puwit. Siguro yung iba, baka kinakain na lang yung kanilang pride para meron naman silang mauuwi doon sa kanilang distrito. Oh, pero hindi ganyan ang Duterte. Alam niyo naman eh. Ha? Hindi naman luluhod ang Duterte, hindi naman himod puwet eh. Oh. To all congressmen ganging up on us, do not give me that kind of BS because I will not starve to death if you take my budget away. Oh, yung mga congressman daw na pinagtutulungan, hindi niya naman nilalahat. Hindi naman nilalahat ni Pulong, pero pinagtutulungan ng Duterte, hindi magugutom ang Duterte. Kaya lang, ang sabi niya, kahit alisan niyo siya ng proyekto, wala siyang pakialam. Mga BS kayo. Oh. Kaya lang, ang kawawa ay yung mga Dabawenyos na bumoto kay Marcos. Ayan, Marcos. O, etong presidente nyo, binabanggit ni Pulong. O, yung presidente nyo, makinig. Yung bumoto kay Marcos, kinakawawa ninyo. Yung mga Dabawenyos, walang natitirang pera. Kumbagat sa pagkain, mumu. Kumbagat sa pagkain, yung mga nalalaglag na lang na para sa aso yung pinapakain nyo sa kanila. Hindi naman ganyan ang sinabi. Pero ganyan pong ibig sabihin. Kawawa ang mga Dabawenyos. Grabe ang pangit talaga ng politika sa Pilipinas. Oh, eto. Meron siyang I heard from reliable sources that even the senators are explicitly requested to refrain from putting projects in my district. Nakakaasar. Sa madaling salita, pinagtutulungan ang Duterte rito. Etong issue na ito ay directed kay Pulong. But alam naman natin Alam naman natin kung saan galit ang Congress. Anong sabi? Pati mga senador, pinagbawalan, pinagsabihan, kinausap, o kung paano man yan sabihin, na huwag maglalagay ng proyekto doon sa distrito ni Duterte. Pulong. Ganyan po katalamak mga animal na yan. Ganyan po pinagtutulungan. Kung totoo ito, at sa tingin ko totoo alam nyo naman ang Duterte, hindi naman magsisinungaling ito Kaya in my opinion, totoo ito. Kung susundan ko yung kwento nito, yung salita ni Pulong, abay ganid talaga sa pera tong mga animal na to. Matindi talaga. Matindi, pati tumawid pa ng bakod. Sa tingin ninyo, kung ganyan ang Congress, tumawid pa ng bakod sa Senate, sino kaya yung kinausap doon? Sino ba yung mga kaalyado nila sa Senate? Hindi naman ako napapaisip. Kasi hindi naman sila bobo para kausapin si Bongo. Alam naman nating mga loyalista ng Duterte yan si Bongo. Si Bato kahit ganyan yan. Pag nagkagipitan talaga, ang puso niyan, Duterte pa rin. Di ba? Kahit na medyo ganun siya sa paningin ko. Pero Duterte yan, hindi kakausapin yan. Sila Tolentino, sila Robin, hindi. Sino kayang kinausap sa Senado?
Sindikato datingan ano? Ano ba itong mga politiko, sindikato o politiko? Talaga namang tumawid pa. Para lang, alam mo tingin ko rito para silang mga bata. "Ay, 'wag mong pansinin 'yan, hindi namin bati 'yan, eh. Ha? Pagtulungan natin, magsama-sama tayo. Hindi natin bati yang mga 'yan." Parang par ito may nababanggit, hindi natin sure, ito sabi dito ni Dave Tibol, Gatchalian, Subiri, puro Subiri nakikita ko rito, Hmm. Binay. Eto na. Hindi ako luluhod sa inyo. Parang pelikula. Bukas, luluhod ang mga tala. Sino naka-relate sa akin diyan? Mahahalata yung edad ko, pambihira yung example ko, ha? Bukas luluhod ang mga tala. Hindi ako luluhod sa inyo para mabigyan ng proyekto, lalo na at may 30% pang kinukuha ang isang pekeng Panginoon. Again, ang kawawa ay ang mahal kong mga Dabawenyo. Matindi 'tong pasabog na ito. Ay nako, from pulburon napunta kami sa pagluluhod. Eto na, hindi ako luluhod sa inyo para mabigyan ng proyekto. May tanong po ako sa inyo. Tanong lang 'to, Pulong, Congressman. Tanong lang po ito. So ibig sabihin, hindi ka luluhod para sa 30% para ka lang mabigyan ng proyekto ng isang pekeng Panginoon. So ibig mong sabihin, yung iba na nabibigyan ng proyekto ay posibleng lumuluhod. Ako. Hindi kasi ang tingin ko sa pagluhod parang himod puwet, eh. Nagtatanong lang, yung iba kayang mga kasamahan mo diyan para mabigyan ng proyekto lumuluhod o himod puwet ba nga ba? Tanong lang po 'yan kasi baka posible dahil sinabi mo hindi ka luluhod, eh. Oh, baka merong nabibigyan diyan himod puwet or, lumuluhod kaya nabibigyan. Oh, eto matindi. Kayo na lang maglagay, yung manonood ng replay lagay niyo. Kasi binanggit niya rito, merong isang pekeng Panginoon na nangungurakot ng 30%. Ang exact statement niya ay 30% pang kinukuha. Ano ba yung kinukuha? Di illegal yan. Ano ba yung illegal? Di kurakot. Hindi naman sinabi ni Pulong yung kurakot, pero ganun na rin yun. Ano ba ibig sabihin nun? Ay kayo ba, ano intindi nyo pag meron pang 30% na kinukuha ang isang peking Panginoon? So halimbawa, oy magpatayo ka ng flyover diyan sa city mo. Sige. Oh, eto ang 30 million o sabihin na lang natin 100 million, ito 100 million. Sige, approve ko yung proyekto mong flyover diyan. Maglagay ka ng skyway diyan sa ibabaw ng windmill. Para gumanda naman yung windmill na yan, lagyan nyo flyover. Ibig sabihin doon, sa 100 million na ibibigay doon, 30 million ibabalik mo sa akin. Hindi sa akin, doon sa peking Panginoon. Ibig sabihin, kickback niya na yun. Abay, magnanakaw. Ano ito? Lahi ng magnanakaw. 30 million. Ano pa nga ba? Sabi nito, kurakot, ano nga pa nga ba? 30 million. Kanino mapupunta yun? Ano ba yun? Pambili ba yun ng Land Cruiser? O pambili ng bahay? Pambili ng resort? O pangbili ng kaalyado? Di ba? Yan yung pinapaputok nila na yung mga congressman naman na iba dyan, hindi kumikilos. Sabi nga ni Attorney Roque, kung alam mo na, saan pambili yun? Kunwari, ganun, di ba? Kanino mapupunta yung 30%? Saan gagamitin yan? Grabe kalupit, no? Eto, tanong ko sa inyo. Sino sa palagay ninyo yung tinutukoy ditong peking Panginoon?
O sige, pakilagay. Pakilagay na, yung mga manunood ng replay, pakilagay Sino yung tinutukoy ni Pulong Duterte? Ni Congressman Duterte? Yung tinutukoy nilang Panginoon. Pekeng Panginoon. Sino yung nag-aastang Panginoon dyan sa Kongreso? Ha? Peke, peke, peke. Parang fake news. Peke, 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 peke. Grabe. Naku, ang dami nagkakasundo yung tao, parang iisa nakikita. Mga politiko, hindi ko po inutusan yan kung sino ilalagay nila dyan. Kusang loob po yan. Mga politiko at inyong mga political advisor, inyong mga bumubulong sa inyo, tingnan nyo na lang kung sino sa tingin ng taong bayan yan ang hihingi ng 30%. Bawat proyekto, pag binigyan ka ng proyekto, kailangan 30% sa kanya. Ayan, ang dami Hindi ko nababanggitin. Siguro naman, it's public knowledge. Alam ng tao. Baka kahit ikaw ang political advisor niyan, alam mo kung sino tinutukoy ni Romualdez. Kabobo. Kabobo mo na lang. Anong pinapanood mo araw-araw? Itbulaga. Or telenovela. Kung hindi mo alam na kung sino yung tinutukoy nito. Na peking Panginoon. Matindi na. Wala na to. Hindi na talaga matutuloy ang wala nang unity team. X na kayo, X. Imposible na yan. Ang masakit ito. Babawi na naman yan sila Tamba. Sigurado. Yan ang nakakatakot dyan. Sigurado, babawi yan. Hindi naman pwedeng tahimik lang yan Ano yan, ngangangalang sila dyan? Gaganti yan. At sigurado ko, may ilalabas to. Tandaan nyo, congressman to si Alam niya yung kalakaran sa loob. Diretso natin. I have kept my silence all through these months since I do not want my constituents to suffer from the dirty politics in the House of Representatives. Sa madaling salita, nanahimik siya kasi may madadamay At baka may mga kaibigan siya dyan. Siyempre, masisira ang house. Baka may mga kaibigan siya dyan na maaapektuhan. Kahit malinis, pero pag binulgar niya talaga yung kagaguhan dyan sa house, damay-damay na yan Ano pa bang tingin ng tao? Di ba? Yun ang sinasabi natin. Ano nang nangyayari sa bansang Pilipinas? Marcos, kailan mong kakausapin tong pinsan mo? Ano nang nangyayari sa inyo? Sabi ni Helen, hamunin mo Sir Pulong ng suntukan na walang demandahan. Baka atakihin sa puso yun. Wag malaking tao to palagay ko Hindi ko pa nakikita sa personal pero alam niyo naman ang Duterte. Sus, kung si Sara nga nanununtok ito pa. Hindi ko po kayo hindi ko po kayo baka magalit kayo. Hindi ko po kayo pinanbibintangan na mananakit pero alam naman natin, hindi naman bahagang buntot ng Duterte. Alam naman natin from the very start, lahat siyang mga yan matatapang. Sabi dito ni Riz, sure babawi yan. Yun ang nakakatakot. Babawi, hindi pwede. Hindi pwedeng magsasalita ang Duterte ng isang tambaluslos walang gagawin. This is getting exciting. Grabe. Grabe Marcos ang administrasyon mo. 1 taon kalahati ka palang nakakaupo. Ang init na. Parang tatalunin mo si Erap. Ay naku, baka magdilang anghel ako. Ganyan na po kainit. Ganyan po. Alam nyo, pag ganito problema, baka, wag naman sana, pero magkakasakit ka talaga To all the Baweños, do not sell your soul for a mere 100 pesos or 10,000
in exchange for your signature. Huwag naman. Pero palagay ko matitino mga taga Davao. If you want to follow the minions of the person dreaming to be great in Congress to perdition, that is your choice. Ayan, sino na? Yeah. Well, in my opinion, ang pinatutukuyan dito, I agree sa mga sinasabi niyong lahat, ay walang iba kung hindi si Speaker Romualdez. Totoo ba yan? Tinatanong ka namin. Hinahamon ka namin. Patunayan mo na hindi ka nangungurakot ng 30% Martin Romualdez, Speaker. Na hindi ka nanghihingi ng 30% sa bawat proyektong ibibigay mo. Pasinungalingan mo, gawin mong sinungaling si Pulong. Ito na ang pagkakataon mo. Gawin mong sinungaling ang mga Duterte. Itanggi mo. Maglabas ka ng ebidensya. Kasi, hindi naman magsasalita ito si Pulong nang walang ebidensya. Pag pumalag si Tamba, sigurado maglalabas to ebidensya. Ay alam naman natin ang Duterte. Pag sasagutin mo Duterte, lalabasan kanya ng ebidensya. Kaya hinahamon namin si Speaker Romualdez. Pasinungalingan mo yung sinabi ni Duterte. Sabi dito, Romualdez pati ABS-CBN binili share. Grabe naman. Grabe gagahaman. Kalaki na ng pera mo, hindi pa tumataas ang rating mo. Anong nangyari sa'yo, Tamba? Wala ka na talagang kalalagyan. Paano? Ako, bibigyan kita ng style. Baka mali yung adviser mo eh. Kung ako ang adviser ni Speaker Romualdez, hindi ko muna ginanito Duterte. Sinayawan ko muna sila. Ito, opinion ko lang Opinion ko lang naman, maliwanag. Dapat ginagawa mo yung ginagawa ni Aimee. Sinasayawan muna ang mga Duterte. Alam ko, yan ang tingin ko eh. Yan ang opinion ko. Ang galing ni Aimee. Sinasayawan muna ang Duterte para nakataya sa kabilang bakod. If worst comes to worst, nakadikit siya kay Sara. Dapat ganun ang ginawa mo, Tamba. Dapat ganun. Makinig ka kay Aimee. Nagbumukha kang rookie politiko eh. Kinalaban mo agad yung ang taas-taas pa ng rating ng mga Duterte. Mali ka ron. Maling-mali ka. Dapat sinayawan mo lang ng sinayawan. Bago ka nagpalabas ng tsa-tsa na PI, sinayawan mo muna sila ng tsa-tsa. Advice lang naman learn from Aimee. Huwag kang magagalit sa akin Ayun ang tingin kong strategy ni Aimee. Sinasayawan muna ang Duterte sa bandang huli ang kanaan Alam naman natin ang galawan dyan, Sus Mariose. Wala ka eh. Pabigla-bigla ka eh. Paano mo sasalubungin ang Duterte? Ang dami mo ng pera. Nakaalyado mo pa mga congressman. Hindi naman tumataas ang rating mo. Lahat palpak. Yung bumubulong sa'yo, baka may agenda yan. Baka may personal agenda yan. Palpak lahat ng pinagsasabi sa'yo eh. Walang nangyayari. Mali ka, tinanggal mo pa si GMA. Alam mo naman yung kaliit na tao na yun, kalakas nun eh. Kayo, gusto nyo ma-erap. Ay, nako. Dave Tibon. Yung sinasabi ko. Style ni Aimee, mautak, alam niya, tagilid kapatid niya at pinsan niya. Ayaw niya bumangga Duterte kasi para di masira agad. Ganun eh. Hindi, totoo yan Kung ako adviser ni Tamba, iba talaga ipapayo ko rito. Sasayaw ako Duterte. Ang kalabanin ng Duterte is a political suicide. Mali siya.
Okay lang, wag mong gayahin yung mga dilaw. Kasi ang dilaw bumabanat sa kay Duterte, okay lang yun, eh. Wala silang nasa posisyon, puro dakdak lang naman yang dilaw, hindi naman nakaupo, eh. Pero ikaw na may pangarap, maging presidente or anuman, at ginaya mo si Imee, hindi mo ginagaya yung mga dilaw. Observe ban time. Teka, option din nga pala si Pulong to run for president. Baka masurpresa sila. Kaya nga eh. Eto ayoko na. Hindi na ako magsasalita. Ayoko nang iwanan ko na yung mga issue ng nakaraang araw. Pero 'tong sasabihin ko, alam kong alam nyo. Didiinan ko lang. Ha? Kung anong sinabi ni Duterte, pakinggan lang natin. Ni PRRD, I'm talking about PRRD himself. Kung anong sabi ni PRRD, pakinggan lang natin. Because it is public knowledge na si PRRD ay master tactician. Hindi natin alam kung anong nasa utak niyan. From being kulelat, bago mag-eleksyon, biglang number 1. Ganon. Magaling sa chess to si PRRD. Hindi natin alam kung anong utak niyan. Okay? Hindi natin alam kung anong plano niya kay Sara, anong plano niya kay Pulong. Hindi natin alam. We don't know. All I know, magaling si Duterte. Never underestimate him. Kaya nga, para sa akin, wag na tayo magtalo-talo. As for now, kung ano yung sinabi ni PRRD, yun na yun. And let's just wait. Let's wait sa mga taktika ni PRRD.